Bakit? Bakit mo ko iniwan? Bakit? Ay, naku, ayan ka na naman, Jada. Yan ang hirap sa'yo eh. Nawa ka ng awa dyan. Ay nako, huwag mo na nga akong pakialaman. Magluto ka na lang dyan. Ay, kasi naman bruha ka, no? Patahimikin mo naman kasi ang mundo ko. Ilang araw ka na kasi atungal ng atungal dyan na parang biik. Ang sakit-sakit mo sa tainga. Oh, ganon? Gusto mong tumahimik ang mundo mo? Pwes, halika rito, tatarakan kita ng ice pick sa leeg. Ay! Ang brutal mo naman, Sister Red. Kaya ka tuloy iniiwan ng mga nagiging jowa mo. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nararanasang ma-in love. Kung sa bagay, paano ka magkakaroon ng jowa? Yung mukha mong yan, mukhang poso negro. Wow! Nagsalita ang Diyosa ng kagubatan. Ay, naku! Bantayan mo na lang yung ulam natin, ano? At baka dapuan ng langaw. O ayan, no? Naku, nilalangaw na yung mga pritong isda. Naku, dali mo gawin mo! Ay, bakit? Pangbugaw lang ba ng langaw ang beauty ko? Ay, sinabi mo pa. Ay, mukaret. Ay, naku, umayos ka na kasi bruha ka, no? Huwag mo nang iyakan pa yung si Mark. Hello, no? Hindi lang siyang lalaki sa planet Earth. Maraming lalaki dyan na mas gwapo at mas juicy kaysa dyan sa ex mo. Mukha namang bangkay. Ay, naku, Jada. Ay, na talaga ng taste mo. Oo, aaminin ko mukha siyang zombie sa Walking Dead. Pero kasi sis, siyang love ko eh. Ay, naku, Che. Digilan mo nga ako, no? OMG! OMG! O bakit bruha ka? Ay, tinatawag na ako ni Mother Nature. Kailangan ko nang umupo sa aking trono. Dali, ikaw na muna magbantay dito sa niluluto ko. Sasabog ng bulkang mayong ko. Yak ka di rito bruhang to. Sige na nga, pumunta ka na ng banyo. Baka magsabog ka pa ng lagim dito. Masuffocate pa ako. Kumukulo na tong noodles. Pwede na to. Kumukulo na rin yung tubig sa takore. Patayin ko na nga tong kalat. Ay, kaloka! Malapit na palang mapundi tong ilaw. Naku, kailangan na palang mapalitan to. Ay, sandali na! May nakapasok na pusa! Ay! Walang hiya! Ang ulam namin! Buisit yung pusa ka! Huwag mo nakawin ang ulam namin! Ibalik mo yan! Ay! Ay! Lagot ka sa akin kapag nahuli kita! Sisiguruhin ko sira ang beauty mo sa akin! Ang kulit mo, ha? Huli ka! Ay! Bakit mo kasi kinain ang ulam namin? Asensado kang pusa ka, ha? Sandali. Ayun, lagot ka ngayon sa akin! Lulumurin kita ngayon! Hindi pa tapos dyan ang lahat! Dapat sa'yo, binubuhusan ng mainit na tubig! Ay, ano? Hindi ka pa mamamatay! Pwes, hindi pa rin ako titigil! Ay, halika nga, pusa ka! Doon tayo sa labas! Doon kita bibitayin! Dapat sa'yo, binabalibag sa simento! Ayan! Isa pa! Ano? Hindi ka pa ba susuko? Ayan! Pareho kayo ni Mark! Dapat sa inyo, mamatay! Ay, sa wakas, patay ka na rin, pusa ka. Inenok mo pang ulam namin? Pues, sira ngayon ang beauty mo sa akin. Ito na yung mga pagkain nyo, ha? Pasensya na kung yan lang ang nakayanan ko. Pero ang mahalaga, nakakakain kayo ng 3 beses sa isang araw, ha? Kumain lang kayo ng kumain dyan. Basta akong bahala sa inyo. Nasa proteksyon ko kayo. Teka, nasan si Tibor? Nakita niyo ba siya? Hindi niyo alam? Teka, parang may nangyaring masama na kay Tibor, ha? Kailangan kong malaman. Sana wala nangyari kay Tibor. Dahil kung merong nanakit sa kanya, hindi ko yun mapapatawad. Anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi maaari.
sino ang gumawa niya sa'yo? Sabihin mo sa akin. Ipaghihiganti kita, Tibor. Sisiguraduhin ko sa'yo na matitikman niya ang bangis ng isang maligno. Ay, ano ba yan? 2 gabi na akong hindi makatulog. Ano ba yan? Hindi ko maalis si Mark sa isipan ko. Ano bang meron sa mukhang bangkay na yun? Siguro ginayuman niya ako kaya patay na patay ako sa kanya. Chona? Ikaw ba yan? Ay! Bakit may pusong nakapasok dito? Ay, teka. Parang natatandaan ko to. Ito yung pusang pinatay ko nung isang gabi. Imposible! Patay ka na! Oo, Jada, patay na ako. Pero bumalik ako para magiganti sa'yo. Nagsasalita yung pusa! Diyos ko, panaginip lang pala. Bruha ka naman eh. Ang sarap-sarap ng tulog ko, pero ginigising mo ako. Ang lakas na sigaw mo, ha? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Sis, pasensya na. Binangungot lang ako. Ay, naku, Oo. Jada. Magpatulog ka nga, no? Kung ayaw mong kalbuhin kay mga kilay mo. Chona? Ikaw ba yan? Ay, baka si Chona lang yon. Bilisan ko na nga paghuhugas ng mga plato. Sandali! May nakapasok na naman yatang pusa sa loob ng bahay. Ay, naku. Baka naiwan ni Chona na bukas yung screen ng bintana. Ma-check nga muna. Oh, sarado naman yung bintana. Eh, ano yung narinig kong miyaw ng pusa? Ay, hindi! May nakapasok ng pusang itim sa loob ng bahay! Pumunta sa kusina! Ay, bumalik ka rito! Nasaan ka ng pusa ka? Mahuli lang kitang gagawin talaga kitang siopaw! Ay, sandali! Bakit nandiyan ka agad sa pintuan ng kwarto namin? Eh, nakita mismo ng 2 mata ko na pumunta ka rito sa kusina! Ay, huwag kang pumasok sa kwarto namin! Ay! Biglang sobra yung pinto! Ayaw bumukas ng pinto! Lintik na pusa yan! Papatayin ko talaga siya pag nahuli ko yan eh! Talaga, Jada? May pumasok na pusa sa kwarto natin nang umalis ako? Oo, pero hindi siya makakatakas kasi wala namang bintana ang kwarto natin. Kaya mahuhuli natin yun agad. Oh, ayan. Nabuksan ko na. Oh, mukhang wala namang pusa na pumasok dito, ah. Ang tahimik ng buong kwarto. Meron talaga! Kulay itim pa nga eh. Katulad nung pusang napatay ko kamakailan lang. Bruha, nasaan ba dito yung pusang sinasabi mo? Wala naman, oh. Eh, baka nasa ilalim lang ng kama natin. Silipin mo nga. Teka. O, eto, sisilipin ko na nga. Bruha ka? Wala naman eh. Tingnan mo nga, oh. Puro alikabok lang ang nasa ilalim ng kama. Naku, imposible mawala ng parang bula yung pusang itim. Jada, baka naman minumulto ka lang ng pusang itim na pinatay mo nung isang araw. Grabe ka naman, wala naman sigurong ganun. Paano? Brutal kasi yung ginawa mong pagpatay dun sa pusa. Halalagot ka, Jada. Ay, charot! Naku, magluluto pa ako ng pananghalian natin. Ay, siguro nga kung ano-ano lang yung nakita ko kasi ilang araw na rin akong kulang sa tulog eh. Ay, makalabas na nga ng kwarto. Ay! Biglang nagsara yung pinto. Diyos ko po! Anong nangyayari? Bakit yumayanig yung kama? Chona! Buksan mo yung pinto! Chona! Chona! Tulong! Hindi ko mabuksan yung pinto! Ay naku, yung pusa! Naririnig ko yung miyaw ng pusa! Parang nanggaling sa ilalim ng kama. Sandali nga,
Isipin ko na. Jada. Anong sabi mo? Taong pusa nakita mo sa ilalim ng kama? Oo, Chona. Hindi ako nagsisinungaling. Parang pusa siya na parang kasing laki ng tao. Tapos may pulang mga mata. Basta nakakatakot yung itsura niya. Pero, chinek naman natin ang ilalim ng kama sa pangalawang pagkakataon. At wala naman yung sinasabi mong taong pusa. Teka nga, Jada. Umamin ka nga, no? Baka naman gumagamit ka na ng drugs. Gaga, hindi ako adik, no? Nag-break lang kayo ni Mark. Nalokring ka na dyan. Pero Chona, seryoso, hindi mo narinig yung pagsigaw ko kanina nung nakulong ako sa kwarto? Ang lakas-lakas pa nga ng paghampas ko sa pinto. Totoo. Wala talaga akong narinig na sigaw o paghampas mo sa pinto. Tahimik lang ang paligid. Akala ko nga, pasunod lang kita kasi may narinig akong mga yabag. Iniisip ko noon, baka dumiretso ka lang sa banyo. Tsaka hindi naman nakakandado yung pinto. Kaya madali ko nabuksan. Naku, Chona, kinakabahan ako. Ay, naku! Ako nga mas dapat nakabahan sa'yo, bruha. Mukhang lumuluwag na yung tornilyo mo sa utak. Ay, gusto ko lumabas ng bahay para makalanghap ng sariwang hangin. Well, tamang-tama. Kakasahod lang natin kahapon doon sa parlor, di ba? Punta tayo sa chocolate store ni Chris. Anong gagawin natin O, doon? syempre, no, bibili ng chocolates tsaka chichirang imported. Okay. Total, tapat lang yun ng San Pedro funeral. Pwede nating lakharin mula dito. Eh, bahala ka. Basta kahit saan pa tayo pumunta, makalabas lang muna ako ng bahay. Hi, Chris! Chona, Jada, buti naman napasyal kayo sa store. O, kumusta? Eto, ayos lang naman kami dalawa ni Jada. Ay, eto pala yung mga binili namin. Sweldo kasi kahapon, kaya marami kaming binili. Oh, Maya, ikaw na bahala dito sa binili nila, Chona at Jada. Ay, Jada. Para kang sisisa dyan, ha? Umayos ka nga, no? Ano ba, Chona? Ay, ang cute naman ng pusa. Alaga mo ba yan, Chris? Oo, Mimi ang pangalan niya. Babae nga siyang pusa eh. Anong breed niya? Ang totoo niyan, napulot ko nga lang to sa kalsada. Pero ang sabi, kaliko ang tawag sa ganitong breed. Gusto mo hawakan? Teka, kakargahin ko lang siya. Ay, ang lambing naman ng pusa mo. At saka ang lambot ng mga balahibo niya. Jada, tingnan mo. Iniwan mo nga sa akin yan. Hindi ako mahilig sa pusa. Wow, ang arte ha. Akala mo kagandahan. Ano sabi mo, Chona? Ang sabi ko kanina, tignan mo tong pusa. Ang cute, oh. Huh? Di Ang sabi mo ang arte ko. Kala mo kagandahan. Ay, Hindi naku. ngayon. Ano ba pinagsasabi mo dyan, ha? Ay, naku, ewan ko sa'yo, Jada. Sinusumbong ka na naman ng depression. Ito na yung mga pinamili ninyo. 640 lahat. At dahil love ka ni Mimi Chona, bigyan kita ng libreng chocolate bar. Ay, thank you, Chris. Eto na ang bayad ko. At saka, eto na yung pusa mo. Sa sobrang cute niya, baka ma-take home ko pa to. Sige, Chris, ha. Next time na lang ulit. Tara na, Jada, bye! Pangit ka, Jada. Sino nagsabi na pangit ako? Ha? Wala naman ako narinig nagsasalita ng pangit sa'yo, Hindi meron. Narinig ko. Teka, yung pusa. Siya yung nagsabi sa akin na pangit ako. Ay, naku, Jada, nakakahiya ka na, ha? Chris, pasensya ka na kay Jada. Dalawang araw na kasi walang tulog ang babaeng ito. Nako, don't worry. Ayos lang naman. Mimi, magbabay ka na sa dalawang kaibigan natin. Bye-bye. Pwede sa'yo, Jadang pangit. Walang iya tong pusang to. Isa pag gagawin na kitang siopaw. Jada, ano ka ba, ha? Wala namang ginagawang masama sa'yo yung pusa, Hindi niyo ba siya naririnig? Nagsasalita kaya, Ay, naku, halika na nga, bruha ka. Lumabas na nga tayo rito. See you soon, Jadang pangit. Meow.
Nako, ano ba nangyayari sa'yo, Jada, ha? Pati ba naman yung pusa aawain mo? Tsaka anong sabi mo? Nagsasalita yung pusa ni Chris? Ha? Hindi mo ba narinig kanina? Sinabihan niya ako ng pangit. Nako, wala akong narinig na sinabi niya maliban lang sa meow-meow ni Mimiu. Kung ayaw niyong maniwala sa akin, di wag. Basta may sadyablo yung pusa ni Chris. Eh nako, sa totoo lang ha, nakakahiya ka na. Sina Chris, pati yung cashier niya, tsaka yung iba pang customer na nasa likod natin, sigurado ako pinagkamalang kanilang baliw habang inaaway mo yung pusa niya. Totoo naman. Ay naku, please lang, Jada. Tigilan mo na nga yun, oh. Bago pa kita madala sa mental hospital. Ay, bakit ganun? Nababaliw na yata ako. Pati pusa na pagkakamalan kong nagsasalita. Jada! Chris? Ay, kasama mo pala yung pusa mo. Oo, palagi kong pinapasyal si Mimiu para hindi maboard ang alaga ko. Kaya ito, kabibili ko lang nitong transparent pet bag para kahit saan pwede ko siya madala. Siya nga pala, anong ginagawa mo rito sa labas ng bahay mo? Alas 12 na ng madaling araw ah. Nagpapahangin lang ako, pero papasok na rin ako mamaya. Teka nga pala, bakit ka nga pala napunta rito? At saka, huwag niyo sabihin sa akin na namamasyal kayo ng pusa mo ng madaling araw. Meron lang kami mga susunduin ni Mimiu mamaya madaling araw. Di ba, Mimiu? Yes, boss? Ay! Diyos ko po! Nagsalita na naman yung pusa. Chris, narinig mo ba yun? Yung pusa mo may sadyablo yata yan eh. Bruha? Hindi ako kampo ng kadiliman, ano? Tsaka mas mukha ka pang traveler sa akin. Ay, wawa! Sumusobra ka ng pusa ka! Mimiu, tama na yan. Kaibigan ko si Jada. Na kayong mag-away. Naririnig mo yung sinabi sa akin ng pusa mo? Oo. Diyos ko po. Chris, anong klase ka bang nilalang? Mag-iingat ka, Jada. Dahil meron nilalang na mag-iiganti sa'yo. Ay nako, Jada! Ano ba ginagawa mo dyan sa labas, ano? Tsaka sino ba yung kinakausap mo dyan? Ay, sino pa nga ba? Di si Chris... Teka, nasa na si Chris? Kanina lang nandito siya eh. Nalingat lang ako, bigla nang nawala. Si Chris? Kausap mo? Wala naman na. Tsaka tingnan mo yung paligid, wala namang katao-tao. Tayong dalawa nga lang ang nasa labas ngayon eh. Maniwala ka sa akin, Chona. Kausap ko kanina si Chris. Kasama pa nga niya yung pusa niya. Ay naku, Jada. Kanina pa kita natatanaw, nagsasalita ka mag-isa. Ay naku, pakiusap lang, no? Tigilan mo nga yung kabaliwan mo. Halika na, pumasok na tayong dalawa sa loob. Chona, tulungan mo naman ako. Ano bang dapat kong gawin para mawala na tong mga guni-guni ko? Ay naku, una sa lahat, kailangan mo talaga ng sapat na tulog. Tingnan mo nga, oh, laki-laki ng mga eye bags mo. At pangalawa, mag-move on ka na kay Mark. Huwag kang mag-alala, ha? Meron akong alam na solusyon para makalimutan mo ng tuloy ng mukhang bangkay mong ex. Talaga? Anong solusyon? Alejandro! Welcome sa aking munting palasyo. Halika, pasok ka. Wow, dito ka pala nakatira. Maganda ah. Ikaw lang ba nakatira dito? Hindi. Dalawa kami ng sisterette ko na nakatira rito. Pero don't worry. Umalis siya kaya solong-solo natin ang buong bahay. Napapansin ko nga. Kanina ka pa atat na atat siya. Sinong hindi maaatat sa'yo, Papa Alejandro? Kahit siguro mga pusa dyan sa kalye, mapapamiyaw sa kakisigan mo. Pilya ka talaga, Jada. Hindi mo ba bubuksan ng ilaw at isasara ang binto para alam mo na? Alejandro, ah? May nakapagsabi ba sa'yo na napakaganda mo? Totoo niyan, ikaw ang pinakamagandang babae na kilala ko sa buong buhay ko. Ay, kaloka. Grabe, ah. Binubola mo naman ako. Ay, hindi ako nabubola, babe. Kaya maswerte ka at ako
ako ang kasama mo ngayon. Ay, naku. Mukhang swerte nga ako sa'yo. Diyan, may kiliti ako, Diyan. Ay, kaloka! Nagpupundi na naman yung ilaw. Pasensya na ha, Alejandro. Ay, brown out! Naku, ang dilim naman dito. Okay lang na madilim. Para mas exciting, di ba? Ay. Sandali. Ano yun? Akala ko ba tayo lang nandito sa bahay mo? Saan ang galing yun? Sa kapitbahay lang yun. Huwag na natin pansinin yun, babe. Hindi eh. Parang palapit talaga sa atin. Babe? Okay. So, simulan na natin. Pwede na ako ng shirt. Ayan. Ikaw naman, babe. Ubod ka na. Dahil excited ka na? Sige na nga. Sandali lang ha. Diyan ka lang. Babe, nakikiliti ako. Ano ba? Huwag dyan sa tagiliran. Nakikiliti ka? Eh, hindi nga kita hinahawakan eh. Naguhubad pa lang ako rito. Huwag mo akong biruin, babe. Alam ko madilim ang buong bahay kaya sinusumpong ka ng pagkapilya. Pero babe, ang balahibo ka pala, Jada. Parang pusa. Ay, Ano? ano ba? Babe, huwag dyan, nakikiliti na ako. Ano ba nangyayari sa'yo dyan, ha? Hindi kaya kita kinikiliti. Eh, sino kumikiliti sa akin? Alejandro! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Multo! Multo! May multo! Ayoko na rito! Alis na ako! Alejandro! Saan ka pupunta? Alejandro! Alejandro! Ay, Diyos me! Grabe naman makatili si Alejandro. Dinaig pang babae. Kaloka. Ka-turn off. Pero Diyos ko po, sino ba yan? Ay, naku. Makalabas na nga muna ng bahay. Diyos ko! Bakit hindi mo buksan ang pinto? Tulong! Tulungan niyo ako! Chola! Mga kapitbahay! Buksan niyo tong pinto! Ano ba? Bumukas ka naman! Lord, please help me! Ay, itong pusa! Ano sabi mo, Chada? Minumulto si Jada ng isang itim na puso. Opo, Tata Celo. Yun ang sabi niya sa akin. Tinawagan ko rin yung kaibigan namin si Alejandro. At kinumpirma nga niya sa akin na totoong sinasabi ni Jada. Maski siya natakot din daw ng multo na pusang yun. Tingin ko isang maligno umaatake sa inyo. Maligno? Madalas kasi magpakita ang maligno sa anyong pusang itim. Meron bang ginawa si Jada na maaaring pagbulan ng galit ng maligno? Nagsimula kasi yun nang nakapatay si Jada ng pusang itim na naligaw sa bahay namin at kumain ng pagkain namin. Sabi sa akin ni Jada, yung pusang pinatay niya nagpapakita ngayon sa kanya. Ay, nako. O sige, ibibigay ko sa iyo itong mga dala ko pangontra sa mga multo at masasamang espiritu. Ano naman ang mga yan, Tata Celo? Isang balot ng asin, mga insenso. Ang mga to ay mabisa sa tinatawag na cleansing ng paligid. Ilagay niyo ang isang mangkok ng asin sa mga sulok ng bahay kung saan pwedeng pamugaran ng masamang espiritu at sa mga parte ng bahay kung saan nakita ni Jada ang multo. Palagi din kayo magsisindi ng insenso para lumayo ang mga masasamang elemento. Yun lang ba ang gagawin namin, Tata Celo? Sandali lang. Ito, meron pa nga. Ito, ibibigay ko na sa inyong dalawa to. Ano yan? Mga anting-anting. Isuot nyo to ni Jada para hindi na kayo gambalain pa ng mga multo maligno. Sige po, isusuot namin dalawa itong mga anting-anting na binigay niyo sa amin.
ang sinindihan mo, ang tapang ng amoy. Ay naku, Jada. Ang sabi sa akin ni Tata Selo, ganitong klaseng insenso ang nakakatanggal daw ng mga multo tsaka masasamang espiritu sa paligid. Ay naku, tiisin mo na lang. Ano pa bang magagawa ko? Handa akong tiisin ang amoy basta mawala lang yung multong pusa o kung ano man yung gumagambala sa atin. O ayan, nailagay ko na yung mga mangkok ng asin at insenso sa bawat sulok ng bahay natin. Pati rito sa ilalim ng kama natin. Siguro naman matatakot na yung masamang elemento dito sa bahay. Ay, narinig mo yun, Jonah? Naku, baka ayun na siya. Ay, ano yun? Jonah, mukhang nagalit na yung masamang espiritu. Halika, silipin natin. Ay, naku! Nabasag yung ilang baso at bumagsak sa sahig yung mga wood decors natin. Jonah, narinig mo yun? Nandyan na siya. May pusa yata nakapasok sa bahay natin, Jada. Nakabukas kasi yung bintana natin, oh. Ay, multong pusa! Hindi mo na kami magagalaw kasi may pangontra na kami sa'yo. Tumigil ka na sa pananakot sa amin. Kaya kung ako sa'yo, bumalik ka na sa pinanggalingan mo! Timor, anong balita? Napatay mo na ba sa sindak yung taong pumatay sa'yo? Naglagay na sila ng mga pangontra sa buong bahay. Hindi ko na po sila magawang takutin. Ganun ba? Hindi pwede to. Hindi ako papayag na hindi nila mapagbayaan ang kasalanan nila sa'yo. Simula ngayon, Tibor, tayong dalawa na ang mananakot sa taong yon. Sisiguraduhin kong magbabayad siya sa atin. Dito nakatira yung Jada Cruz. Grabe, parang haunted house naman tong bahay. Kinikilabutan ako. Mai-deliver na nga tong package. Sino kaya yung sumisit-sit sa akin? Ako, hiramin ko muna ang katawan mo. Jonah, pag may courier na naghanap sa akin, sabihin mo wala ako. Wala pa kasi yung pambayad sa mga in-order ko online. Bruha ka? O-order ka online tapos tataguan mo lang pala? Higipit lang kasi ako ngayon. Matagal na rin kasi ako hindi nakakapasok sa trabaho dun sa parlor. Ikaw talaga bruha ka, oh. Kawawa naman ang mga online sellers sa iyo. Sorry na. Sino yan? Delivery po para kay Jada Cruz. Ah, sige, sandali. Hi, magandang umaga. Ay, ang gwapo mo namang delivery boy. Salamat po. Anong pangalan mo? Isyarahan po. Wow, ang ganda-ganda naman ang pangalan mo. Tapos macho. Ay, bagay sa'yo. Si Miss Jada Cruz po pala. Bale, ito po ang order niya ay nagkakahalaga ng 666 pesos po. Ay, naku. Alam mo, wala kasi si Jada dito, pero sige. Ako na lang magbabayad sa package na yan. Kunin ko lang ang pera sa kusina. Doon ko kasi nilalagay yung perang ipon ko eh. Ay, sandali lang ha. Hintayin mo ako, Pogi. Sige po. Maghihintay na lang po ako dito. Pasensya ka na sa paghihintay eto na ang bayad Pogi? Pogi, nasa ka na? Ay, naku. Bigla na lang nawala yung delivery man. Iniwan na lang dito sa sahig yung package. Naku, paano na yung bayad ko? Teka nga, masilip ko nga sa labas. Pogi, nasa ka na? Ay, naku. Wala na si Poging delivery boy. Ay, in fairness, ang yummy niya. Kung nasan ka man, Pogi, Isyaran, thank you sa libre, ha? Ako'y isang Diyosa.
kahit anong sabihin nila, ako'y ubod ng ganda. Ikaw na talaga, Jada. Ikaw na ang Diyos ng kagandahan. Lahat ng mga lalaki naluluhod sa kagandahan mo. Ay, mali. Ako palang luluhod sa kanila. Charot! Ano ko? Pasaway na ilaw. Nag-e-emote pa ako dito eh. Ayan, okay na ulit yung ilaw. Ang ganda-ganda ko talaga. Anyway, paano kaya ako maging artista ako? Tapos lalabas ako sa mga pelikula. Bubuhayin ko ulit ang ST at Bomba Films. Tapos ang title ng first movie ko, Lasapin mo ang katas ng aking alindog. O di kaya, tikman mo ang aking lumpia. Ay, kabog! Hoy! Bruha! Diyan ka na ba titira, ha? Bilisan mo nga din sa may CR. Yung sandali lang, bruha ka! Matatapos na ako! Ay, naku, panira talaga ng moment ang bruhang yan. Anyway, back to Spotlight. Sino kaya ang pwede kong maging leading man? Ay, ayan na naman. Hindi ako makalabas na nga ng CR. Oh, Diyos ko! Bakit ayaw na naman mabuksan ng pinto? Chona! Chona! Buksan mo tong pinto, Chona! Ay, Diyos mio! Chona! Ano ba, Chona? Bilisan mo! Naku, ayan na naman yung nakakatakot na meow ng pusa. Akala ko ba hindi na ako gagambalain ng pusang yan pagkasuot ko nitong anting-anting. Ay! May mutang pusa! Chona, ano ba? Buksan mo na tong pinto, Chona! Magbabayad ka sa pagpatay mo sa alaga ko. Chona! Chona! Nasa ka na! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Tumigil ka! Tumigil ka! Magbabayad ka! Magbabayad ka! Chona, walang silbi yung mga pangontrang ibinigay sa atin ni Tata Selo. Hindi lang yung multong pusang itim ang nakita ko. Pati yata yung amo niyang parang kampo ng kadiliman nandito na. Kapag nakita mo yung itsura niya, grabe nakakatakot. Pulang-pula yung mga mata niya. Ay, Kung sige na, Jada, kumalma ka na. Pinapunta ko na si Tata Selo sa bahay para alamin kung anong problema. Eh kasi naman, Jada, sa susunod, huwag ka na kasi maging malupit sa mga hayop. Shona! Jada! Nandito na ako! Ah, sandali lang po, Tata Selo. Ay, buti dumating kagad kayo at tuloy po. Eh, buti naman. At hinandaan nyo na agad yung mga gagamitin natin sa ritual. Huwag na tayo magsayang ng oras. Simulan na natin. Kailangan ko ng katahimikan habang nagdarasal ako. Ay, naku, sige po. Kruslan, Haislan, Hailay, Hailay. Hainensamin. ano ba yan, Chona? Nakakatawa naman yung orasyon niya. Lakas maka-comedy. May matching tirik pa ng mata. Loka, tumahimik ka na nga lang dyan. Huwag kayo maingay. Sinisira niyo ang konsentrasyon ko. Ay, sorry naman. Pasensya na po. Haila, holy, hain siya ninyakanto. Duwatin ka. Chona, parang lumalakas yung hangin. Tumahimik ka na lang dyan, okay? Natawag ko na ang espiritong tutulog sa atin. Simulan na natin ang pagtatawas. Oh, salan hanini, kaya ng morel. Tama na. Eto na. Tama nga kayo. Isa nga maligno ang gumagambala sa iyo, Jada. Nandun siya mismo sa kusina ninyo.
pinagmamasdan niya tayo. Talaga? Nagagalit siya sa'yo, Jada. Kasi pinatay mo ang pusang alaga niya. Eh, anong gagawin ko para hindi na ako gambalain pa ng maligno na yun? Naku, galit na galit siya sa'yo. Oh? Ramdam na ramdam ko kaya imposibleng tigilan ka niya. Ay, baka naman mapapatawad pa niya ako sa ginawa ko sa alaga niya. Ano, may paraan ba para mapatawad niya pa ako? Mukhang kailangan mo magsisi. Ay, Diyos me, yun lang ba? Matagal na kaya ako nagsisi sa ginawa ko. Hindi lang basta pagsisisi ang dapat mong gawin. Kailangan mo rin siyang suyuin. Ay, wow ha? Ano to, chicks? Liligawan kay maligno parang jowa lang, ganun? Kailangan mo siyang suyuin sa pamamagitan ng isang pag-aalay. Nang ano? Dahil maligno ang gumagambala sa'yo, dapat mo siyang alayan ng mga pagkaing lamang dagat. You mean, mga alimasag, hipon, tahong, talaba? Ganun naman karami. Ay, oo. Sapat na siguro ang isang bilao ng punong-puno ng lamang dagat. Ay, wawa, ano to, fiesta? Naman, ang mahal-mahal kaya ng kilo ng mga seafood. Yung hipon nga lang, 500 piso na yata ang isang kilo. Gusto mo bang patawarin ka ng maligno? O baka naman gusto mong tubuan ka pa ng mga kurikong sa balat? Alam mo, pasalamat ka pa at walang tumubong kahit ano dyan sa balat mo. Kung sa ibang maligno yan baka pulok na yung balat mo. Ay, naku! Teka muna, Tata Selo. Pwede bang mag-alin na lang kami ng buhay na manok para mas budget-friendly? Oo. Ang pag-aalay ng buhay na manok ay para lamang sa kapre at duwende. Kapag engkanto naman, mga kalamay at kakanin. Ay, talaga? Ganon? Napaka-choosy naman pala ng mga lamang lupa na yan. Aba, aanhin nyo naman ang gastos kung patatahimikin naman ito ang buhay ninyo. Ay, naku. Kung sa bagay, Jada, pera lang yan. Mas malaki ang magagastos natin kung tutubuan ka pa ng kurikong sa balat mo. Ano kung mahal kaya magpa-derma, no? Kung mababaliw ka naman, mas mahal din. Consultation pa nga lang sa psychiatrist. Naku, tatagay na tayo. Ano kung mamumulubi ka lang? Ay, naku, sige na nga. Payag na ako. Ay, sandali. May papaalala pala ako sa inyo. Ano po yung Tata Selo? Sa susunod, huwag na kayong mananakit pa ng mga pusa. Alam niyo ba na ang mga pusa ang tanging hayop na may kakayahang makakita at makipag-usap sa mga multo? Naman lupa at iba pang mga bagay na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang mga pusa rin na nagiging tulay ng mga kaluluwa patungo sa kabilang buhay. You mean, sila yung tagahatid sa kabilang buhay? Oo, sila. At sila din ang ginagamit na instrumento ng mga kaluluwa at laman lupa para magbigay ng mensahe sa ating mga taong mortal. Wow! Ang sosyal, ha? Bongga naman pala yung kakayahan ng mga pusa. O siya, bago ako umalis, ibibigay ko muna ito sa inyo. Ano po ito? Isang bote na naglalaman ng muta ng pusa. Ha? Muta? Aanhin ko naman ang muta ng pusa. Hindi ba mata ng pusa? Muta. Magagamit mo yan kung sakaling kailangan mong kausapin ang maligno sa bahay ninyo. Iligay mo lang yan malapit sa mata mo at makikita at makakausap mo na siya. Nakakatakot naman to. Hindi bali na lang. May infection pang mata ko rito. Kailangan mo yan, Jada. Kailangan mong personal na humingi ng tawad sa kanya. Jada, huwag kang matakot. Kakampi mo naman ng Diyos. O ano, Jada? Handa na ba yung iaalay mo doon sa maligno? Kanina pa. Ay, grabe ang lalansa naman ito. Ew, malansa na tuloy ang buong bahay. Ay, grabe. Naka 5,000 mahigitin tayo dyan sa mga seafoods na yan, ha? true. Ang mahal, lalo na yung alimasag at hipon. Ay, 670 pesos per kilo yung hipon. Kakainis. Imbis na ibayad ko na lang doon sa lalaki, dito pa napunta. Shh! Huwag ka maingay, no? Baka marinig ka niya. Sige ka.
Baka mamaya hindi tanggapin yung alay mo. Alam mo, Chona, sa totoo lang hindi ako nagpapaniwala sa mga peace offering na ganito. Isipin mo, ano naman ang gagawin na maligno sa mga seafood na to? Kakainin niya. Ay naku, ilapag mo na nga lang dyan sa may mesa, no? Tapos, matulog na tayo sa kwarto. Hayaan na natin nakatiwang-wangin dyan. Tara na! Ay, sige na, sige. Tara, mag-aalas 6 na ng gabi. Pasok na tayo sa kwarto. Jonah, gising. Jada, nandito na ako. Ay, pusa! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Ay, ano ba yan? Ano naman yan, Jada? Kahit kailan talaga napaka-skandalosa mo. May pusa eh! Jonah, may pusa dito sa loob ng kwarto. Teka, asan ba? Wala naman na. Ay, naku, Jada, ano ba yan, no? Kung ano-ano na naman yung nai-imagine mo. Ay, Jonah, narinig mo yan? Oo, narinig ko. Ayan na siya, Jonah. Nararamdaman ko na. Nafe-feel ko na. Kinikilabutan na ako. Ay, Jonah! May tao! May tao sa labas! Oo nga, no? Anong gagawin natin, bruha? Pinasok na nga tayo ng mga akyat bahay. Ay, naku. Hoy, kung sino man kayo mga akyat bahay, kung gwapo kayo, pasok! Give it to me! Come on! Aray ko, bakla. Bakit mo kayo nampas? Loka-loka kang bruha ka? Nakukuha mo bang magbiro sa ganitong oras? Bruha, no? Ano, bubuksan pa ba natin? Eh, isa ka ring eng-eng, no? Bubuksan mo yung pinto? Eh, kung maligno pala yung nasa labas. Teka, anong gagawin mo? Bruha, huwag bubuksan yung pinto. Oh my God, Jada! Saan galing ang isang batalyon ng pusa nito? Ay, naku, paano nagkaroon ng maraming pusa dito? Sandali. Ay, naku, Jonah! Baka mga multong pusa yan. Jada, nandito kami para magiganti sa'yo. Nagsasalita yung pusa! Totoo nga yung sinasabi ko! Yan yung sinasabi ko sa yung multo na pusang itim! Isara mo agad yung pinto! Lalasubin nila tayo! Isa mo, girl! Teka, Jada! Hindi ko maisara ang pinto! Naku! Parang may kumipigil! Ay, Jonah! Halika na rito! Dali! Sumampa tayo dun sa drawer! Nilulusot tayo ng mga pusang galit na galit! Tingnan mo! Pilitin natin natin tong drawer na tinutungtungan natin, Jonah! Ako, baka kainin nila tayo! Katapusan na natin! Paalam na! Goodbye! Sayonara! Till we meet again, Sister Red! Teka muna, Jonah! Sandali! Ay, yung munta! Anong gagawin natin sa bunta ng pusa? Ilagay mo sa mata mo! Usap mo na yung maligno para humiga ng tawad sa ginawa mo! Nakakadiri! Tsaka ayoko makakita ng maligno! Ay, naku, ano ka ba? Ano, sige na! Hindi nyo na kailangan pang maglagay ng muta ng pusa. Dahil nagpapakita na ako sa inyo ngayon. Magbabayad ka, Jada, sa ginawa mong pagpatay sa alaga kong si Timur. Ay, naku! Ano ba gusto mo para mapatawad yun ako? Wala. Dahil gusto namin ang buhay mo ang kapalit. Gusto kong maranasan mo ang pahirap na binigay mo sa akin nung bago ako mamatay. Jada! Malapit ka dyan sa may bintana! Diyan na tayo tumakas, dali! Babasagin ko na lang tong chalice eh! Sandali! Tatakas ako! Bilisan mo, Jada! Nakalindag na ako! Ikaw naman, Jonah! Hindi ka makakadala. Jada! Hinihila ng maligno pa ako! Ano? Ka na!
ang pusa ni Chris. Ano ulit yung pangalan mo? Meow! Meow! Teka, anong klaseng nilalang ba si Chris, ha? Maligno din ba siya? Hindi ah! Engkanto ang amo ko, pero may kakayahan siyang mag-anyong tao. Teka, hindi ako nagpunta dito para makipagkwentuhan sa'yo, no? Nandito ako para tulungan kang labanan ng maligno si Isharan. Talaga? Isang maliit at cute na pusa, tutulungan ako sa nakakatakot na malignong yon? Meow! Hoy, huwag mo akong maliitin ha. Dahil marami akong kakayahan, eh hindi mo akalain. Meow! O sige na, naniniwala na ako. Tara, iligtas na natin yung friend ko mula sa Ishrahan na yon. Nandito na ulit tayo sa bahay. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito naman ako eh. Meow! Pero, paano natin matatalo yung malignong yun? Nakikita mo itong nakasuot sa leg ko? Anting-anting na yan, pangontra sa mga maligno. Ibinigay kasi sa akin to ng amo ko dahil matagal nang magkalaban ng mga engkanto at mga maligno. Meow! Kung ganun, ano pang hinihintay natin? Tara na! Doon tayo dumaan sa bintanang dinaanan ko kaninang tumakas ako. Ang dilim. Saan kaya dinala ni Ishrahan si Chona? Kung naririnig niyo ako, nakikiusap ako. Huwag niyong idamay dito si Chona. Ako may kasalanan sa'yo. Nakikiusap na ako. Patawarin niyo na ako. Jaya, walang magagawa ang pagsisisi mo. Buhay ang kinuha mo, kaya buhay din ang kapalit. Ishrahan, nakikiusap ako. Pakawalan mo na si Chona. Ako ang may kasalanan. Ako na lang ang parusahan ninyo. Huwag niyo nang idami pa yung kaibigan ko. Kukunin ko na kaluluwa mo. Meow! Tumanda ka sa akin! Papatayin kita! Jeda! Dito sa banyo, bilis! Chona! Papunta na ako dyan! Yan! Lumabas kayo dyan! Chona, ang pinto! Hinahampas yun ng malakas! Dali! Tulungan mo! Iharang natin itong malaking timba sa pinto! Ang hirap itula! Puno ng tubig itong malaking timba! 58 liters ang kapasidad niya, kaya mabigat! Ay! Chona! Sara na yung pinto! Ayun na, maligna! Lumayan mo sila! Pagtagal ko na dapat ginawa ito sa'yo! Namatay yung maligna! Sa wakas patay na siya! Ay, ako! Ligtas na kayo. Chris? Paano ka nakapasok ng bahay? Ililigtas ko na kayong pareho tapos ganyan pa itatanong niyo sa akin. Si Mimio, kumusta na siya? Nasa pangangalaga ko na si Mimio. Paano? Alis na kami ni Mimio. Biglang naglaho si Chris.
Pati si Ishahan at yung mga pusa, nawala na rin. Jonah! Yung pusang itim nandito pa rin! Hindi pa tayo tapos, Jada. Maaaring natalo ninyo ang Panginoon ko. Pero ako hindi ba? Patawarin mo na ako! Alam kong matinding hirap ang dinanas mo sa akin, kaya heto ako! Nagsisisi na! Alam ko hindi ko na may babalik pa ang buhay mo. Pero handa akong gawin ang lahat. Patawarin mo lang ako! Sige, kahit hindi mo napagalingin tong sugat ko, ayos lang. Basta mapatawad mo lang ako. Pakiusap. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Nangangako ako na kahit kailan, hindi na ako mananakit pa ng pusa o ng kahit ano pang hayop. Mamahalin ko na sila. Talaga? Hindi ka naman nanakit ng pusa? Hindi mo na sila hampasin at pagmamalapitan kahit na kinain nila ang ulam ninyo? Oo, pangako ko yan sa inyo. Pusang ligaw? Maniwala ka sa kaibigan ko. Sana patawarin mo na siya. Napatawad na kita. Wala na yung multong pusa. Salamat sa Diyos. Tapos na rin ang pagsubok na to sa buhay natin. Ay... Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.